Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikalawang gabi ng ating Tarrying Nights. Kumusta po ang bawat isa? Sana po ay nasa maayos po tayong kalalagayan ngayon sa gabi na ito. Sige po, makibukas po tayo ng ating mga Biblia sa aklat ng Mateo, Kabanatang 8, verses 23 to 27. Sabay-sabay po nating basahin. Sa verse 23, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Verse 24, bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Verse 25, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. Verse 26, at sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananalig. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, Diyos naming Ama at Tagapagligtas, salamat po Panginoon sa gabi na ito na hinayaan mo o Diyos na yung mga anak ay muli makapag-aral na yung salita. Hayaan mo nga Panginoon na sa bawat salita na aming pagninilayan, Panginoon, patuloy na maitaas ka po namin, mapapurihan ang iyong dakilang pangalan. Itago mo po ako sa iyong krus at patuloy na bigyan mo, Panginoon, ng bukas na isip at puso ang lahat ng manunood ng online tarrying na ito. Salamat po, ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaralan sa gabi na ito na in the middle of the storm. Sa ating pong binasa, makikita po natin na habang ang Panginoong Jesus ay natutulog, may isang unos, isang bagyo, kasama niya ang mga disipulo at nagkaroon nga po ng isang malakas na unos. Makikita po natin, kung mababasa po natin ang chapter 8, bago po sila tumawid ng pangpang, bago po sila sumakay sa bangka, ang Panginoong Jesus po ay kasama ng mga disipulo at gumawa ng maraming mga himala. Marami pong ginawa ang Panginoon. Halimbawa po yung sa Matthew 8 verse 2 to 3, yung pagpapagaling niya sa isang ketongin. At sa Matthew 8, 5 to 30 naman po, yung katiwala ng centurion na kanyang pinagaling din na makikita po natin yung faith sa Panginoon ng kapitan na ito, na kung saan sinabi niya sa Panginoon na hindi na kailangan na pumunta ang Panginoon sa kanila para pagalingin yung kanyang katiwala. At sinabi ng Panginoon sa kanya, mangyari ito ayon sa iyong pananampalataya. Then pumunta po sila at dumating sila sa bahay nila Pedro at noon naman ay nilalagnat yung biyanan ni Pedro at siya po ay pinagaling din ng Panginoon. At nung dadapit hapon naman po sa verse 16 to 17 ay yung demon possessed na pinalaya ng Panginoon. Sa kasama ng Panginoon ang mga disipulo ng mga sandaling iyon na habang siya ay gumagawa ng mga miracles. Amen po ba? So, pwedeng pagkaraan gawin ng Panginoon ang mga bagay na ito, siya ay napagod. Niyaya niya po yung mga alagad, sinabi niya na sila ay pupunta sa kabilang pangpang. Pwedeng nais ng Panginoon na magpahinga or pwedeng nais niyang makipag-usap sa Ama. Amen? So, may dalawang bagay lamang po ako na nakita at nais ibahagi sa mga talatang ito na kung paano sa buhay ng mga alagad na kasama nila ang Panginoon sa kabila ng kasakasama nila at merong unos, merong pong pag-asa. Una po, nakita ko po dito yung uncontrollable circumstances. So, nabasa po natin na merong malakas na unos. So, furious storm. Merong malakas na unos habang sila ay naglalayag. Ito po ay isang pangyayari na hindi po inaasahan ng mga disipulo. Maging tayo po kapag ka po may biglaan, na minsan natutulog tayo, biglang magigising na lang tayo, ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin, so meron palang bagyo.
At tayo po ay hindi handa kung minsan sa mga ganitong pagkakataon. Katulad din po ng mga disipulo. So, nung umalis sila, pwedeng wala pa yung hangin o walang anumang makikita na badya ng bagyo. Pero nung habang sila ay nasa laot na, biglang nagkaroon ng isang malakas na unos. Makikita po natin dito na hindi natin kontrolado yung sitwasyon. Katulad din ng mga disipulo, natatakot tayo kapag may mga bagyo. Hindi lang po yung literal na bagyo, minsan yung mga bagyo sa buhay natin. Totoo po ba yon? So, kapag po merong bagyo, hindi po natin alam kung ano yung magiging epekto nito sa kalikasan, hindi po natin alam kung gaano kalaki yung magiging impact dun sa o pinsala na pwedeng mangyari sa ating mga kababayan, maging sa ating mga mahal sa buhay. Amen? So sa ating pong buhay, may mga pagsubok din na dumadating. At minsan, ito ay hindi isa, hindi dalawa, kundi sunod-sunod na pagsubok. Yun po ay wala sa ating kontrol. Pero alam natin na dahil tayo na mga kumilala sa Panginoon, alam natin na merong Diyos na pwede nating pagkatiwalaan sa anumang unos na pwedeng dumating sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So, yun yung dahilan kung bakit kailangan nating palaging manalangin. Kung bakit kailangang hindi natin kinakaligtaan yung paglapit sa Panginoon, yung pagpapasalamat sa Panginoon, anuman yung ating sitwasyon. So dito po, habang sila, ang mga disipulo ay nasa bangka kasama ng Panginoong Hesus mula sa kanilang misyon, biglang bumagyo ng malakas. Huwag po natin kalilimutan na sina Andrew, si Peter, si John, si Tomas, si Nathaniel at si Philip, sila po ay mga mangingisda. Sila po ay sanay sa laot. Malamang po aware sila nung humahangin na ng malakas na meron paparating na bagyo. At pwedeng nag-isip na sila ng mga paraan upang hindi sila maapektuhan ng bagyo na paparating. Amen? So, pero dito mababasa rin po natin na sa verse 25, sabi po doon, the disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. So, makikita din po natin dito, dun sa una yung furious storm, yung second is disciples' fear. So, natakot po sila. Bagaman sila ay mga fisherman, bagaman sila ay mga mangingisda, so pwede pong sa sobrang lakas ng unos, dinapuan na rin po sila ng takot. Ang sabi po kasi doon, di ba, halos matabunan ng alon yung kanilang bangkang sinasakyan. So, pwedeng gumawa na sila ng mga paraan pero wala na silang magawa, kaya lumapit na sila sa Panginoon. Makita po natin dito, sila ay nagpanik at ginising ang Panginoon mula sa kanyang pagkatulog. We are all in an uncontrollable circumstances. Amen. Lahat tayo ay dumaraan sa mga bagay na wala sa ating control. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Halimbawa po, yung ating mahal sa buhay biglang nagkasakit. Lalo po sa panahon ngayon, yung pong pandemic, di po ba? Napakarami po yung mga tao na naapektuhan. Marami yung nagkakasakit, marami yung binawian ng buhay, marami kapos sa pangangailangan dahil nawalan po ng trabaho. Meron pong mga nade-depress dahil malayo sa pamilya at hindi na sila nakabalik dun sa pamilya nila during the pandemic. Yung iba naman po, ayaw nang lumabas sa bahay nila kasi natatakot. Katulad ng mga disipulo, tayo din ay madalas matakot. Totoo po ba yon? Natatakot tayo dun sa mga bagay minsan na wala pa naman. Pero dito, ang mga disipulo, natakot sila dahil dun sa unos. Sa literal na may bagyo, may unos. Amen po ba? So, lahat po tayo dumaraan sa iba't ibang klase ng pagsubok, pero tayo po ay mapalad. Dahil alam po natin na meron tayong Diyos na tutulong sa atin during the storms of our lives. Meron tayong Diyos na anumang bagyo,
anumang unos yung ating pagdaanan, alam natin na may control ang Panginoon sa anumang mga bagay na yon. Amen po ba? Yan. So the disciples have been following Jesus and have seen all kinds of amazing miracles na ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Pero sila po ay natakot. Bakit? Ako po kasi takot akong sumakay sa bangka dati eh. Ayoko pong sumakay sa bangka dahil feeling ko mahuhulog ako, feeling ko malulunod ako. Pero sila po mga mangingisda. So alam nila yung pwedeng mangyari. So sila po ay pwedeng natakot dahil dun sa lakas ng ulan, sa lakas ng bagyo, dun sa bugso. Amen po ba? So but this storm is something else. This storm is something bigger and threatening their lives. Pwedeng akala nila baka mamamatay na ako kapag lumubog tong bangkang aming sinasakyan. Siguro pwedeng ganun yung nasa isip ng mga disipulo. Tayo po, paano po natin hinaharap yung storms of life? Paano po tayo lumalapit sa Panginoon kapag mayroon tayong mga uncontrollable circumstances? Tayo po ay merong mga bagay na dinadaanan na minsan ayaw natin pero nangyayari. Amen po ba? Ano yung great storm ng buhay natin ngayon? Sa mga nanonood po, ano yung great storm ng buhay mo ngayon? Ano yung dinadaanan mo na sa tingin mo, hindi mo kaya? Ano yung mga bagay na pwedeng nagpapahina sa ating mga pananampalataya? How are we going to respond to trouble? With faith or without faith? Katulad ng mga disciples, tayo ay natatakot, hindi po tayo exempted sa trials at wala po sa atin yung control. Madalas nakakalimutan na natin na kasama natin ang Panginoon, na ang banal na Espiritu ay sumasa atin at malapit lang sa atin ang Panginoon. Sa verse 25, ang sabi po doon, they are anxious and uncomfortable. So sila po ay nag-aalala na. Amen po. Ang mga disipulo ay nag-alala. Parang tayo din po, madalas tayong mag-alala kapag meron tayong mga pagsubok na dinadaanan. When the storm come up, they were panic. They are in fear. This indicates the severity of the storm, meaning talagang sobrang lakas po ng unos ng time na yon. Amen po. Nakita po ng mga disipulo yung mga miracles na ginawa ng Panginoon, pero they're still panic. They doubted. Are we sometimes like these disciples? Katulad din po ba tayo ng mga disipulo? Malamang po, ang bawat isa sa atin, katulad din ng mga disipulo. Nalilimutan din po natin na may ginawa na ang Panginoon sa ating buhay. Na kaya niyang katagpuin o kaya niyang katugunin anuman yung pagsubok o gulo o gusot na nasa buhay natin. Kaya niyang ayusin o kaya niyang pahintuin anumang bagyo na ating dadaanan. Amen po. Yun ang ating Diyos. Why? Because we know that our God has control in everything. Ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay. Yung mga uncontrollable circumstances na ating dadaanan, yun lahat ay kaya ng ating Panginoon. Bakit? Our God is bigger than any storms in our lives. Amen po ba? Amen. So, yun po yung una. Yung pangalawa po, His ultimate command. Sa verse 26 to 27, He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then He got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey Him." Amen? Makikita po natin dito, bakit sinabi ng Panginoon, makita po natin dito, Jesus calmed the storm to encourage their faith. So, pinahinto ng Panginoon upang yung pananampalataya ng mga disipulo ay encourage niya yung mga disipulo. In spite of their lack of faith and their fear, He simply got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. When in storm, the best thing to do is to cry out to Jesus. Amen? Before Jesus calmed the storm in the sea, He wants to calm the storm in our hearts. Amen?
Gusto ng Panginoon, kung kayang pahintuin ng Panginoon yung unos sa dagat, mas kaya niyang pahintuin yung unos na nasa puso natin. Yung mga dala-dala natin sa puso natin. Ang nais ng Panginoon, ayusin. Ang nais ng Panginoon, maniwala tayo na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya niyang ayusin ang lahat ng bagay sa isang salita lang ng Panginoon. Amen po ba? We know that God has great power, yet we don't trust. We know that God is watching over us, yet we worry. We often lack of faith which would allow us to trust God completely. Minsan yun po yung problema. Alam naman natin na makapangyarihan ang ating Diyos, pero tayo yung may problema. Amen po. Yung una po, Jesus calmed the storm to encourage their faith. Yung isa pa po, the disciple are amazed at His power. So makita po natin dito, sabi po dito, paano nag-react yung mga disipulo doon sa ginawa ng Panginoon. Sa Matthew 8:27, the men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey Him." Sa Luke 8 po, verse 25b, in fear and amazement, they asked one another, "Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey Him." Dito po makikita po natin, Jesus is speaking to waves that could have been 6 feet high, and it was completely calm. Tingnan po natin, balikan po natin yung mga una nating pinag-usapan. Sabi po dito, merong isang malakas na unos na dumating. Tayo po sa buhay natin, kapag may malakas na unos, ano po yung ating gagawin? Amen? Ano yung mga nangyari o pwedeng mangyari sa atin na hindi natin ine-expect? Yung pwedeng mangyari sa atin na pwedeng alam natin na manghina tayo physically, spiritually, emotionally, pwede tayong manghina. Have you something that is like a living nightmare? Sometimes that you hope would go away when you woke up. Pero ka bang isang bagay na iniisip na sa tingin mo, gusto mong mawala na lang yon, at paggising mo, tapos na yung problema mo? Yung sinubukan mo ng lahat, pero tingin mo, wala nang pag-asa. Ito po yung magandang balita. Sa Panginoon, meron tayo laging pag-asa. Amen po ba? So, ang Panginoon yung ating pag-asa. Kapag isang salita lang, isang click lang ng Panginoon, kaya niyang ayusin yung lahat ng mga bagay na hindi natin kaya. Amen po? So, you see, Jesus was in the boat with the disciples all the time. They just were not engaged with Him. Hindi naman siguro sinabi ng Panginoon sa mga disipulo na, matutulog lang ako sandali, gisingin nyo na lang ako pagdating sa pangpang. At saka, sa tingin ko, hindi naman nila ginising agad ang Panginoon. Gumawa pa sila ng mga ibang bagay para maprotektahan yung kanilang mga sarili. Pero at the end, kailangan pa rin natin ang Panginoon. Kahit hindi natin kayang gumawa ng paraan para sa sarili natin. Kailangan lamang natin na manampalataya na ang Panginoon ang gagawa sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Amen po ba? Sabi po sa Philippians 4, verse 6 to 7, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ." So, maliwanag po ang sinabi. Ipagkatiwala natin sa pamamagitan ng paglapit natin sa Panginoon. Ilapit natin, idulog natin sa Panginoon anuman yung sitwasyon, at ang Panginoon ang kikilos sa lahat ng ito. Amen po ba? Those disciples who were fishermen must have known what was coming when the wind started whipping up the waves. What if they had gone to Jesus immediately with their petition? What if they had said, "Lord, there is a strong storm coming. We are so thankful that you are in the boat with us, and we trust you to see us through this storm." Ganon tayo minsan, gumagawa muna tayo ng paraan, saka tayo lalapit sa Panginoon. Totoo po ba yon? Madalas, kapag meron tayong problema o meron tayong pinagdadaanan, tayo muna yung nagtatry na lumutas ng problema natin sa ating sarili. Pero ang nais ng Panginoon, tayo ay magpasalamat dahil
nandyan siya. Alam natin na nandyan siya. Amen po ba? Kung subukan kaya natin na sa buhay natin, kapag meron po tayong mga problema, meron tayong pinagdadaanan, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I don't know how to handle this situation. I feel like panicking and I'm so glad that you are in the situation with me. And I trust you to see me through this for your honor and for your glory. So, alam po natin na sa mga bagay na ating pagdadaanan, ang unahin po natin yung mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa anumang bagay na ating pagdadaanan. Pwede pong meron tayong kakilala na dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Pwedeng tayo yung gagamitin ng Panginoon upang yung mga tao na yon ay maabot natin kung sila ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pwede nating ma-share yung gospel kapag nakita nila na sa buhay natin tunay na kumikilos ang Panginoon. Amen po ba? So, sino ba yung mga lumalapit sa Panginoon ayon sa ating binasa? Yung mga may sakit, yung mga demon possessed, sila yung lumalapit sa Panginoon. Nasaan yung mga malalakas? Nasaan sila? Hindi pa nila kailangan ng Panginoon? Kaya wala pa sila sa harapan ng Panginoon. So, ang nais ng Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Turn to Jesus and find true life that is abundant and full. He is in the boat with you. You won't have to wake Him up. He is very much awake and saying, Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Yun po ay mababasa po natin sa Matthew 11:28. Ang Panginoon, iniimbitahan tayo na lumapit sa Kanya anuman yung kabigatan na meron tayo at tayo ay bibigyan niya ng kapahingahan. Katulad po ng mga disipulo, bagaman nakita ng Panginoon na sila ay nakukulangan yung kanilang pananampalataya, pero at the end, ipinakita pa rin ng Panginoon yung pagmamahal niya sa mga disipulo. Hindi po sila sinaway ng Panginoon at sinabihan na, you of little faith, para lang po sila ay pahiya. Gusto pong ipakita ng Panginoon na sa bawat sitwasyon, dapat lang ay magtiwala sila na may kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? So dito po, makikita po natin kung paano na yung bagyo ay pinatigil ng Panginoon. Kung paano yung unos kasama ang mga disipulo ay pinahinto ng Panginoon. Sa unos po ng ating buhay, sa bawat pagsubok na ating dadaanan, sa pandemya na ito na ating kinakaharap, palagi po nating isipin na merong Diyos na pwedeng biglaang kumilos upang pahintuin yung virus. Yung virus po nandyan na. Ang kailangan po natin, mag-ingat at manampalataya. May gagawin po ang Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Sa ating pong conclusion, faith is not about asking God to stop the storm. Faith is about trusting God to help you through the storm. No storm is too strong when Jesus is on your boat. Hindi po kailangan na hingin natin sa Panginoon na pahintuin yung ating mga pinagdaraanan. Ang kailangan po natin ay manampalataya na may gagawin ng Panginoon at itatawid tayo sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Walang anumang bagyo, walang anumang unos na mas malaki kesa sa ating Diyos. At kung kasama natin ang Panginoon, wala pong makakatalo sa atin. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat po sa mensaheng ito na ibinigay mo sa amin sa gabi na ito, Panginoon. Hayaan mo nga lamang po, Panginoon, na katulad, Panginoon, ng pagsuway mo, Panginoon, sa unos, sa bagyo, sa tubig, sa nature, Panginoon. Lord, alam po namin na anumang gusot, anumang gulo, anumang problema, anumang pagsubok na aming pagdadaanan, meron kang kayang gawin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo nga lamang po, Panginoon, na manatili kami na nananampalataya sa iyo sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na aming hinarap at kakaharapin pa, Panginoon. Hayaan mo lang, Panginoon, na ikaw yung palaging kasama po namin, O God, in the storms of our lives, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming batong hindi matitibag. Salamat po, Panginoon. Muli ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po yung aming dalangin. Amen.